Busy ang mga mambabatas kahapon sa pagsusulong ng kanya-kanyang mga pet bills. Kung ano-ano yung mga yan, magbabalita ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand on the cusp of realizing a more open and robust economy. Sa huling araw ng sesyon ng Kamara kahapon, ipinasa ang Resolution of both Houses No. 7 o Economic Charter Change sa higit 300 kongresista, 288 ang bumotong pabor, 8 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7 na payagang luwagan ang mga limitasyon at buksan sa mga dayuhan ang pagmamayari sa mga sektor ng public utilities, edukasyon at advertising sa bansa. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya para mas lalo maging matibay at matatag ito sa hamon ng makabagong panahon. Umalma naman dito ang Makabayan Bloc na tila minadali raw ang pagpasa sa Tsa-Tsa. Wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon. Ngayong pasado na sa Kamara, itatransmit na nila sa Senado ang RBH 7. May gumugulong din na resolution of both houses No. 6 sa subcommittee level ng Senado. Kaya ang ilang mambabatas umapila sa mga senador na pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path. Kasabay niyan, pasado na rin sa huling pagbasa ang House Bill No. 9710 na layong kanselahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang pumabor, 4 ang tutol at 4 ang nag-abstain. 2044 pa dapat ang expiration ng prangkisa nila na kare-renew lang noong 2019. Pero dahil nakitaan ng paglabag ang kumpanya sa prangkisa nito, napaaga ang pag-goodbye nila. Napapanahon na po, siguro, upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Ito naman ang nasabi ni Senador Robin Padilla sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill 2573 o Cannabis Medicalization of the Philippines na nasa plenaryo na ngayon. Nagtungo pa raw siya ng Israel para pag-aralan ang paggamit ng cannabis sa aspetong medikal. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng Philippine Medical Cannabis Authority sa ilalim ng Department of Health. Susundan nito ang sistema ng Israel Medical Cannabis Agency o IMCA sa ilalim ng Israel Ministry of Health sa pag-issue ng permit at lisensya para sa medical cannabis. Ang mga qualified patients ay ang mga na-diagnose na may debilitating medical conditions at maaaring tumanggap ng therapeutic and palliative benefits mula sa medical cannabis. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.